Hindi naging madali ang naging paglalakbay ko sa edukasyon. Nangarap din akong makatapos ng kolehiyo. Pero hindi ko ito nagawa dahil sa dami ng pagsubok na dumating. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang pangarap na balang araw ay muli akong makakapag-aral at makakakuha ng diploma. Bayang naging peras ng sinulayan. Classmate is night. Ang sakit mo. Batid kong marami rin ang nasa ganitong kalagayan. Nakatira ako. Kaya sa abot ng aking makakaya, Try natin, Danica, basa tayo ng isang libro. sinubukan kong tumulong kahit sa mga maliliit na paraan. Isa sa mga challenges na dinadaanan ng mga bata. So all the more na pagdating nila sa eskwelahan, pagod sila. Naniniwala pa rin akong hindi dapat nagiging hadlang ang anumang pagsubok na pinagdaraanan natin sa buhay pagdating sa edukasyon. So as you can see, medyo maliit yung mga upuan to think grade 4 students na sila kasi apparently sa umaga, ginagamit nung sa first shift, ginagamit to ng mga grade 1 students. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa aking misyon. Ang alamin at unawain ang kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas. Ito yung nasunog na Rosauro Almario Elementary School. Ito isa sa mga classrooms before, bago masunog yung school. So may mga makikita tayong mga personal things and then at the same time parang may mga gamit pa ng mga estudyante. Bakit maraming batang Pilipino ang napag-iiwanan? Mga batang hirap bumasa at umunawa. Mga paaralang maraming kakulangan. Mga guro at estudyanteng araw-araw ay lumalaban para harapin ang maraming pagsubok. Laban, ma'am! Talagang nakakapagod pero laban para sa edukasyon. Gusto ko po magkapagtapos. Para po matulungan ko nila mama sa po ko. Ito, ang Rebuilding Broken Rooms. Nang araw na yon, naghanda na ang grupo ni na Teacher Jerwin Paling para magtungo sa liblib na sitio sa Alabel, Sarangani. Ang sitio Tinungkaan, Datal-Angas. 8 taon nang nagtuturo doon si Teacher Jerwin. Maingat niyang inilagay sa bag ang mga module na kakailanganin niya sa pagtuturo. Dahil sa nangyaring lindol ng June 8, naantala ang pagbubukas ng klase sa lugar. Kaya mahalaga para sa kanila ang pag-akyat na to. Ito ang araw na muling magbubukas ang klase. 3 oras ang biyahe pupunta sa paaralan. Mula sa sementadong kalsada, may mga pagkakataong kailangan maglakad ng mga guro. Kakapoy, makaya magsakay? Ay, Ginoo ko. Talagang nakakapagod pero laban para sa kabataang Sarangan. Pero umpisa pa lang pala ito. Wala na, tayo na natin. Baha! Maya-maya pa, Ha 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 ha! Smile, Alabel! narating naman nila ang isang ilog. Hindi na kayang tawirin ng motor ang ilog. Kaya ang mga guro, napilitang lumusong. Sa lakas ng agos ng tubig,
Si Teacher Jerwin, kinailangan ding buhatin. Ang mga motor, pinagtulong-tulungan ding buhatin patawid ng ilog. Nang maitawid ang lahat, umpisa na naman ang mahaba-habang biyahe. Laban, ma'am! So, nung first akyat ko, hindi ako nagdala ng motor. Kasi sabi ko, kailangan, tingnan ko yung daan kung kaya ko ba. Sabi ko sa isip ko, Lord, i-guide mo po kami. Kasi gusto ko pong makarating doon sa school. Hanggang inabutan na sila ng dilim sa daan. Sa wakas, matapos ang mahigit 3 oras, narating din ng grupo ang Tinungkaan Elementary School. Dahil walang signal sa lugar, Madyaw, gabi sa kadig, mga matikadong sa Tinungkaan. bago magpahinga si Teacher Jerwin, Klase ko nanlaw, lukat kinder pa sinanadto ni grade 6. agad niyang inabisuhan ng mga magulang na may pasok na ang kanilang mga anak kinabukasan. Kaya inila kami, kompleto lang kami ng mga teachers para sa sugod sa klase ko nanlaw. Yanda, madyaw gabi sa kadig, salamat. Isa sa mga estudyante ni Teacher Jerwin, si Rian J. Gapo, 12 taong gulang at kasalukuyang nasa grade 6. Araw-araw kailangan niya ring tumawid ng ilog papasok ng paaralan. Lagpas tuhod ang tubig ngayong araw. Matapos ang kalahating oras, nakarating sa paaralan si Rian J. Sabik sa unang araw ng klase ang mga estudyante. Kabilang sila sa mga katutubong tagakaulo. Welcome back sa ating unang pasok sa pag-aaral, no? Mula nung nagkaroon tayo ng malakas na lindol. Ilang magnitude yun? Ilan? 7.8 magnitude na lindol. Malakas, mahina? Malakas. Natakot kayo? Wala? Natakot. Ready na ba mo sa pag-eskwela? Yes, sir. Gidala ba ang tanang modules? Yes, sir. Okay, so nalipay ko. Naansiran ba? Yes, sir. Naglisod mo? Rian J. Gapo. Grade 5 at grade 6 ang mga tinuturuan ni Teacher Jerwin. 5 teacher lang kasi silang nagtuturo sa 80 estudyante rito. Kapansin-pansin ang itsura ng paaralan. Gawa sa kawayan at kahoy ang 4 na classrooms. Walang bintana. Hindi sementado ang sahig. Luma ang mga upuan. Luma rin ang mga libro. Sa loob ng maliit na silid, pinagkakasya ang hindi bababa sa 20 estudyante. Kasi yung mga classrooms namin, makeshifts lang ito. Baka matumba rin. Pagdating dito sa school, at nakita ko yung mga bata, nasabi ko sa sarili ko na, dito pala talaga ako nilagay ni Lord. Kaya may purpose pala siya para mag-guide ko yung mga learners. Ay, tapos mag-aso-aso man to siya ang bulkan. Dahil atrasado na ang klase, kailangan maghabol ng leksyon ni Teacher Jerwin. Pero may problema. Nag-ingon ko magsugod na ang klase. Karamihan ng mga estudyante, hirap pa rin magbasa at umunawa, lalo na sa English at Filipino. Katunayan, ayon sa inilabas na datos ng EDCOM 2, kabilang ang Tinungkaan Elementary School sa may pinakamaraming low emerging o struggling readers sa buong bansa. 100% ng mga estudyante rito, hirap umunawa at magbasa. Siguro kung nagiging top 1 kami sa struggling readers, matatanggap ko rin po siguro, ma'am, kasi talagang hirap din talaga yung mga bata sa Tinungkaan. Kahit pangalan, hirap pa talaga sila magsulat. Ano naman yung subject na pinaka nahihirapan ka? English po. English. Bakit mahirap? Kay English kayo di ko kasabot. Hurricanes are firm. Melted rock cold magma is deep. Which that earth wind magma comes up
Naintindihan mo? Wala po. Hindi mo siya naintindihan. Ganito rin ang sitwasyon ng 9 na taong gulang at grade 2 student na si Jobert Rollo Jr. Kapansin-pansin ang mga gamit niya sa eskwela. Nakalagay lang sa plastic. Nasira na raw kasi ang bag na dati niyang ginagamit. Sabi ko, kakayanin ko to. Magmakaya ko. Sasabihan ko lang yung sarili ko. Kakayanin ko na to. Up, play, holds, is, word. Naintindihan mo ba? Yung sinasabi niya, yung naintindihan ko po, isulat ang sabi niya. Sabi ko po, isulat lang ang isang bahagi. Ang sabi dito, yung apple daw meron siyang sariling hugis. Pero kahit hirap, porsigido siyang matuto. Mas kakayanin ko pa to, basta lumipas ang libo-libong taon. Kinsa na to ni ato sa park? Si? Si Ana o si Ben, Very good. Pangarap daw kasi niya makapagtapos para matulungan ang pamilya. yung ama ko nagsakripisyo para lang mabuhay kami. Magbibiyahe, magkakarga, para meron pera. Sa kabila ng mga kakulangan, ginagawa ang lahat ni na Teacher Jerwin para matulungan ang mga bata sa tinungkaan. Kailangan po ma'am talaga na dahan-dahanin sila po para maintindihan nila. So kami po naman, hinihimay-himay po namin at nagbe-base kami sa kaya ng aming mga estudyante po. Pagka-uwi ni Rian G mula sa paaralan, tumulong sa maisan kasama ang kanyang mga magulang. Maawa ko kasi dito mahirap yung buhay. Tapos sinasabihan pa kaming pobre. Ipinasuot Pinasuot sa pangarap ko sa pamilya ko dapat wala na kami po sa pobre para po hindi na kami maglilisod. May munting pangarap din si Jobert para sa kanyang paaralan. Lalo ka pa itong papagandahin tapos yung pabuldos ko to tapos bilhin ko yung lupa nila. Mahamoblock ko to. bakit mo gusto pagandahin? Dito ako naglaki. Dito rin ako natalino. Si Teacher Jerwin, hindi raw susukuan ang kanyang mga estudyante. Hanggang dumating ang araw na mawala sila sa listahan ng mga eskwelahang may pinakamababang marka sa pagbabasa. Sa ngayon, sa totoo lang po ma'am, sabi ko sa isip ko kasi yung mga learners ko, sabi nila, "Sir, wag mo kaming iwan." Then, sa community ganun din. Sabi nga nila, ikaw lang po yung nakita namin na may determinasyon, yung may pagmamahal sa aming mga learners. So kung hindi dahil sa'yo, sir, siguro yung anak ko hanggang ngayon hindi pa nakabasa yan. Maging sa syudad, may kapareho ring hamon ang mga mag-aaral. Sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila, isang paaralan ang halos 2 taon nang hindi nagagamit. Ito ang Rosauro Almario Elementary School, Isla Puting Bato Annex. Yun, so parang after a few minutes from the main road, nandito na tayo sa ito yung nasunog na Rosauro Almario Elementary School. Naiwan pa ang mga sunog na gamit at libro ng mga bata. Well, actually, 2 building pala sila na nandito sa area. So yung isa is on the other side. I think nasunog yun noong April 2024. And then ito namang building kung nasan tayo ngayon, this was burned down during November 2024. So dito daw ang sinasabi ng mga nagme-maintain ng school
And yung mga tao dito, it was caused by a live wire, yung sunog. And then right now, as we speak, wala pa rin nangyayaring rehabilitation. So makikita natin dito sa kwartong to, I think ito isa sa mga classrooms before, bago masunog yung school. So may mga makikita tayong mga personal things and then at the same time parang may mga gamit pa ng mga estudyante. Nakausap ko si Teacher May na 12 taong nagturo rito. Lahat po nung teaching experiences namin, not just me, yung mga kasama ko dito lahat. Kasi I think talagang ginusto namin dito, siguro sabihin na natin, passion. Ito siguro yung sinasabing passion for teaching. Kasi we have our chances Binigyan kami ng chance na lumipat ng Maine so many times. Wala ni isa sa amin na lumipat. Ayon kay Teacher May, halos nasa 300 elementary students ang pumapasok dito bago masunog. 2 palapag ito at may 4 na silid-aralan. Ngayon nandito tayo sa second floor ng Rosauro Almario Elementary School. Yung mga bata na pumapasok dito from kinder to grade 3, the reason why it was situated here is for convenience, para mas malapit dun sa kung saan nakatira yung mga bata. They're very much hopeful na sana magawa na tong eskwelahan nilang nasunog way back 2024 para magkaroon ulit sila ng access and makapasok ulit sila sa eskwelahan. Nung time na nasunog tong school mo, anong pakiramdam mo? Malungkot na po. Bakit? Kasi wala po kami. Gusto mo bang maayos pa tong school mo na to? Isa sa mga dating nag-aaral dito, ang grade 2 student na si Jana Will. Malayo na yung eskwelahan namin. Tapos mahirap pa sa budget. Paano mahirap sa budget? Kasi lagi-lagi may pamasahe. Nakatayo ang maliit na bahay ni Jana Will sa tabi ng dagat, malapit sa nasunog na paaralan. Gawa ito sa pawid at pinagtagpi-tagping kahoy. Mahirap ang buhay sa isla. Wala kaming kuryente tsaka tubig. Wala kaming TV. Ngayong araw sasama si Jana Will sa kanyang tatay sa Manila Bay. Kawag-kawag ang tawag sa hanap buhay nila. Gamit ang styrofoam, nagsimulang mamangka ang mag-ama. Ilang linggo siyang hindi nakapasok, ma'am. Dahil sa pagsama-sama sa akin ng maglalambat, maninisid, kasi maninisid siya, tumutulong din magkuha ng tahong, magpipitas. Kahit naghirap siya, okay lang daw para makatulong siya. Hindi ako nakakapasok kasi sumasama ako kay Papa Mangisda para matulungan ko siya sa trabaho niya. Kasi po minsan nahihirapan siya. Matapos ang ilang minuto, Sanay rin po akong sumisig. Pag nananaw siya, marami to. Kasi nahihirapan siya aakyat. madalas tumatama sa mga bato ang ulo ni Mang William sa pagsisid. Habang si Jana Will, nagkakasugat sa binti dahil sa pagtama sa mga bato sa dagat. Masakit sa akin, ma'am. Masakit, nasaktan ako, ma'am. Dahil yung anak ko tumutulong sa akin, tapos yung parang pinagpalit yung pag-aaral niya. Kaya masakit sa akin, minsan naluha na ako, mag-iisip. Pagkatapos nilang pumalaot, nilinis naman ni Nanay Marilyn ang mga tahong. 20 po. 20
20 ang isa. Opo. Ang pinagbentahang 40 pesos, pinambili ng bagong medyas para sa pagpasok ni Jana Will sa eskwelahan. Kasi wala akong medyas. Gusto ko yun eh. Para hindi makikita yung sugat. Maswerte si Jana Will na yan dahil may pamasahe siya papasok. Kadalasan daw kasi wala siyang pambayad kaya malimit din siyang umabsent. To you, Lord, I give you to you, Lord. Every song I sing, every praise I sing. Good morning, classmates. It's nice to see you today. Tahimik, nakikinig, at sumasagot si Jana Will sa klase. Pero mapapansin na hirap siya sa pagbabasa. Sa kanyang edad na 9 na taong gulang, simpleng mga salita pa lang ang kaya niyang basahin. Mahirap yung basahin eh. Driver. Driver. 2 beses nang nag-grade 1 si Jana Will. Kaya naman tinututukan siya ni Teacher May. Letter na pili mo. Oh, ang tamang sagot ay letter U. Basahin mo, Jana. Gab. Gum. Si Jana, siya yung isa sa kadalasan naming students na palaging absent. Si. Struggling siya magbasa, pero when it comes to lessons, marunong siya, mabilis siyang makapick up, madali siyang nakakasagot. Sinusubukan naman magbasa ni Jana Will. Yun, so itong librong to na meron tayo ngayon, dapat as per Teacher May, sabi niya kailangan nababasa at naiintindihan na to ng isang grade 2 student. So si Jana, as an 8-year-old grade 2 student, titingnan natin kung hanggang saan yung kaya niyang basahin at kung naiintindihan na ba niya yung context ng librong to. Ready ka, Jana? Babasa lang tayo, no? Okay. So ang title ay? Ingat munting sisiw. Okay. Sa English, ito, nababasa mo na ba to? Hindi pa. So, siguro stick muna tayo sa Tagalog, no? Para hindi mahirap masyado. So, anong ibig sabihin nun? Kailangan ano daw yung sisiw? Mag-ingat. Tama. Very good. Sige nga. Diyan na, basahin mo nga itong part na to. Isa ako ng sisiw. Nakatira ako sa magandang nayon. Saan daw nakatira yung sisiw? Sa magandang nayon. Very good. Tapos, ito, tandang, Tandang yan. ang aking tatay. Matangkad siya. Malakas at napakakisig. Try lang natin. No, Jana, turuan kita kung paano basahin yung English, ha? So, every morning. Morning. Every morning. Every morning. Yun. Father. 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 Wakes. Fix. Every One. Isa pa ulit. Father. Father.
wakes wakes everyone everyone up up with with his his loud loud crowing. 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 So yun. Kaya mo siyang basahin mag-isa na yan, Jana? Di pa rin? So mula doon sa pinanggalingan natin kanina sa Barangay Isla Puting Bato na eskwelahan, for the transition, kailangan nilang bumiyahe. Roughly around siguro mga 7 to 10 minutes para makapunta dito sa bagong Rosauro Almario Elementary School. So ngayon, titingnan natin kung anong kondisyon ng mga classrooms dito. Tara! Ipinatayo noong 2022 ang bagong Rosauro Almario Elementary School main ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Natapos to noong 2024. May 10 palapag to at may elevator. Wow, 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 wow. So, from all the schools lately na napuntahan natin, isa tong Rosauro Almario Elementary School. Itong bagong building nila sa may pinakamagandang facilities so far. So, kita nyo, from the learning materials, meron tayong flat screen TV dito. Tapos, kung makikita din natin, maganda yung quality ng mga learning tables and chairs dito sa classroom. So, meron silang 2 aircon, merong restroom. So, this is a very healthy environment for kids to learn. Ganda, ganda ng facilities. And hindi mo siya akalaing public school talaga. Pero sa kabila ng mga pasilidad, umabot pa rin sa 77.67% o higit 7 sa 10 mag-aaral ng grade 1 ang low emerging readers ngayong taon, ayon sa EDCOM 2 Beginning of School Year Report. Isa sila sa mga paaralang may pinakamataas na porsyento ng mga batang hirap magbasa sa buong Metro Manila. Wala namang nangyayari sa amin na yung masikip na room like other school. Talagang maayos. Even the food, libre. Kung walang pambili ng gamit, ibinigay pati gamit. So, wala pa din siya. Hindi pa rin siya pumapasok. Yun yung hindi na namin makuhang gawa ng paraan kasi nasa parents na yun, yung pagpasok ng bata dito. Sa araw na to, sandwich at gatas ang kanilang pagkain. Pero si Jana Will, itinabi ang nakuhang pagkain. Kasi po bibigay ko po sa papa ko. Para po makatikim siya. Para matikman niya masarap yung pagkain. Habang nag-aaral si Jana Will sa eskwelahan, naghahanda naman si Nanay Marilyn ng tanghalian. Ikinuwento niya ang hirap na pinagdaraanan nila maitaguyod lang ang pag-aaral ni Jana Will. Nanghihinayang po ako ma'am sa kanya. Natutunan ko po na mahirap pong hindi makapag-aral. Sinabi ko po yan kay Jana, sabi ko sa kanya na mahirap walang pinag-aralan. Kasi di ka makapasok ng magandang kumpanya kagaya sa amin ng papa mo. Mag-apply man kami. Wala kaming maayos na mapasukan. Hanggang katulong lang ang kaya natin. Sa kabila ng paghihirap namin, pinilit naming ma-enroll yung bata para makapag-aral. Kasi iniisip ko kahit mahirap tayo, basta't makapag-aral kayo, masaya na ako. Masaya na kaming mga magulang mo dahil wala naman kaming kayamanan na ipamana namin sa inyo eh. At saka yung pag-aaral, importante sa inyo yan. Yan yung edukasyon para, dahil sa inyo yan para sa sarili nyo pagdating ang araw eh. Para matugunan ang problema sa pagbasa ng mga katulad ni Jana Will, naglagay sila Teacher Kim ng reading nook na pwedeng basahin ng mga bata sa bawat classroom. Kung makikita natin dito, nandito rin yung reading nook. So, ito yung isa sa mga projects ng DepEd para sa mga eskwelahan to uplift and to boost the reading and reading literacy ng mga estudyante natin, especially between the ages of kinder to grade 3, perhaps. Mom, This one is mine. go. Inulunsad din ng paaralan ang Project Ian o Improved Activity Notebook noong 2024. Programa ito para masolusyonan ang hirap na pagbabasa ng mga bata. So tingin mo ma'am, aside from that, what are the challenges
and roadblocks at the moment. Ang dami naming program para sa mga bata. Kaya lang, etong mga bata na para sa kanila yung programa na yun, sila din yung bata na hindi din nakaka-attend doon sa program na yun. Sila din yung bata na absent. Hindi pa ako nakakapunta ng Isla Puting Bato. Tanong ko yan, ano ba tong mga magulang na to? Kompleto na, ito na, lahat na, binigay na namin. Pero nung napuntahan ko, personal akong pumunta doon, naranasan ko. Naintindihan niyo? Naintindihan ko kung ako din siguro yung ano nila. Kaya pala. Luna! Ano feeding niyo, be? Salamat na. Pagkatapos kumain, sinubukan turuan ni Nanay Marilen, si Jonoel. Hindi. Ori. Uri. Napag-aralan mo sa... Gusto ko po maging teacher para po matulungan kayong ibang bata. Para po matulungan ko sila mama tsaka si Pupo. Nakikita ko sa future niya, talagang gustong-gusto niya talagang maging teacher kasi mga kaibigan niya, tinuturuan niya dito, ma'am. Para din siya teacher, ma'am, dito. Dito sa ano na to. Dito, nagsulat-sulat din siya dito. Mag-ano na ako, class, ganito. Masaya ako dahil yung anak ko may pangarap sa buhay. Pero sabi ko, hindi ako mangangako na makakatapos ka, pero gagawin kong lahat kahit mahirap para makapag-aral ka lang mabuti. Ayon sa Executive Director ng EDCOM 2, sa nakalipas na mga taon, naipon na ang mga problema ng edukasyon sa bansa. Dahilan para makaranas tayo ng tinatawag na learning crisis ngayon. Patuloy ang pagbaba ng literacy rate o kakayahang magbasa, magsulat, at umunawa ng simpleng pangungusap. Na nung nagpa-test na finally for literacy ng mga bawat bata mula sa grades 1 hanggang grade 11, nakita natin sobrang daming bata struggling to read. Na hindi sila makapagbasa for their grade level. Maraming grade 3 hindi makapagbasa na dapat alam na ng grade 3 student. Yun pala may kultura tayo or may practice tayo ng mass promotion na kahit yung bata hirap, hindi makapagbasa, hindi talaga makasagot sa test, laging absent, pinapasa. So, ang nagiging cause nun, sir, all the more na tumataas talaga yung illiteracy rate Yes, kaya natin. nakakaabot sila ng grade 11, Nang hirap hindi- magbasa. Dagdag ng EDCOM, pababa rin ng datos ng proficiency o kasanayan at husay ng mga estudyante. Doon lang namin nakita, actually last year lang yan, nasa grade 3 pala, ang proficient lang talaga, 30%. Pagdating ng grade 6, 20%. Pagdating ng grade 10, 1%. Pagdating ng grade 12, 0.4%. So, walang natitirang proficient. So, ito yung sinasabi natin na pag grade 12 ka, ito dapat ang alam mo. Sa totoo lang, 4 sa 1,000 estudyante lang ang nakakaabot nito sa grade 12 students. So mula Quezon City, bumiyahe tayo ng halos 2 oras para marating natin tong Barangay Plaza Aldea dito sa Tanay Rizal. So samahan niyo ako kasi meron tayong pupuntahang pamilya at kakamustahin natin ang lagay nila. So, bali hanggang dito na lang yung motor kasi from here, kailangan na natin na maglakad papunta dun sa bahay ni Edmark tsaka ni Danica. Tara, let's go. Medyo mahirap yung ride kanina. Ngayon, yung walking path going to the house, lupa siya, tas medyo moist kasi feeling ko baka umulan.
yesterday. So imagine, pag lumakas yung ulan and then kailangan nilang pumasok sa eskwelahan, maputik to definitely. Mahirap dumaan. Mahirap maglakad. Matapos ang halos 30 minutong biyahe, narating ko ang bahay ni Aling Elenita. Good morning po. Ano, prep na ba sa eskwelahan? For school? Inabutan po siyang nag-aagahan kasama ang mga anak na sina Edmark, 5 taong gulang, at Danica, 11 taong gulang. Nasa kinder si Edmark, pero si Danica na dapat ay grade 6 na, nasa grade 2 pa lamang. 12 sa August po. Pero siya po ay grade 2 pa lang. Ano po kasi nabaksak. Bumaksak po sa grading. Grade 2 po. Sa pagbasa. Kamusta ka, Danica? Nakakabasa ka na bang maayos ngayon? Hindi pa Kunti rin. lang po. Siyempre si Edmark, early ano pa lang to. Early stages ng pag-aaral. Pero araw-araw naman po silang nakakapasok sa eskwelahan. Per day. Kape at kaning nilagyan ng asukal ang almusal nila ngayong umaga. Kapansin-pansin ang payat na pangangatawan ng magkapatid. We can really see the lack of nutrients na nabibigay dito sa mga bata that may be affecting their, yung pag-adapt nila sa eskwelahan. Malaking factor yung nutrition, especially sa mga batang to kasi major component siya para mas matuto sila sa eskwelahan, for them to perform better as well. Ilang sandali pa, naghanda na sila para pumasok sa eskwela. Tara na, Nay. Ready na? Pasok na tayo sa school. Tara po. Araw-araw, inihahatid sila ni Aling Elenita. Mula sa kanilang bahay, 7 kilometro ang layo ng pinakamalapit na paaralan. Hindi ka ba napapagod minsan papunta sa eskwelahan? Yung lakad na 30 minutes, di ba? Pagdating mo, minsan pagod ka na. Hindi naman? Sanay lang, no? Paano ba pag Pag maulan? Papasok pa rin kahit maputik? Opo. Diretso pa rin? Diretso pa rin po. Medyo pawis na tayo, but yun nga, diba, parang papuntang eskwelahan, ito na yung isa sa mga challenges na dinadaanan ng mga bata. So all the more na pagdating nila sa eskwelahan, pagod sila. Kaya lang, because of it being a routine, nasanay na yung mga katawan nila. Malubak, masukal, at madulas kapag maulan. Ito ang daang araw-araw nilang tinatahak para makarating sa paaralan. So, medyo kumukulimlim na. Ito kailangan natin magmadali kasi pag umulan, mas delikado. After mga 45 minutes of walking from their house, ngayon pa lang natin marireach yung flat road. Pero hindi pa tapos ang lakaran dahil mga good 15 to 20 minutes pa papunta sa eskwelahan nila. Sa atin, na mga ngayon pa lang na-experience yung daan, medyo may pagod siya, pero kita nyo naman dahil nga nakasanayan yung ganitong setup. Wala lang sa kanila yung dinaanan natin kanina. At araw-araw nilang ginagawa, back and forth pa. Ay! Dito sa Bathala Elementary School nag-aaral sina Danica at Edmark. Pagpasok ng magkapatid sa classroom,
Matyaga siyang naghihintay sa labas ng eskwelahan. High school ang natapos ni Aling Elenita. Grade 3 naman ang naabot ng kanyang asawa. Kaya ganun na lang ang pagnanais niyang mapag-aral ng mga anak. Pero ano po ba ang pangarap niyo para sa mga anak niyo, Nay? Makatapos po sila. Para magkaroon ng magandang trabaho, no? Sa report na inilabas ng Second Congressional Commission on Education ngayong 2026 o EDCOM 2, nanguna sa listahan ng Bathala Elementary School sa most congested schools sa Region 4A noong taong 2023 hanggang 2024. Ito po kasi ay relocation. So, nung unang taon, syempre, relocation ito, dumagsa ang mga tao dito. So, dumagsa din yung aming mga learners. Sa ngayon, 862 ang enrollees ng paaralan. Ilang classrooms po meron tayo? 11 classrooms yung nagagamit. 11. So, definitely po hindi kaya Oo, hindi kaya. yung volume. So, ang nangyayari po ay Pag-shifting kami sa, meron kaming pang morning session and afternoon session. Alam niyo naman yung mga superheroes, di ba? Hindi lamang kakulangan sa silid-aralan ang problema. Hindi maging ang mga mag-aaral na umuulit ng baitang. Isa na rito, si Danica. Para matulungan ang mga mag-aaral na napag-iiwanan, ipinatutupad ng Bathala Elementary School ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program ng Department of Education o DepEd. Ayon sa pag-aaral ng EDCOM 2, 55% ng grade 1 to grade 3 dito sa Bathala Elementary School ay kabilang sa kategoryang ito. Tahimik at matamlay si Danica. Pero sinisikap niyang makasabay sa klase. Ano ang salitang nagsisimula sa titik M? Danica, ano po? Lakasan mo, anak. Ulit? Okay, mais. Kumakain ba kayo ng mais? Okay. The king shouted, Para lalo pang mahikayat ang mga bata na magbasa, isang kubo rin ang ginawang buknok sa eskwelahan. bilang reinforcement para sa pag-upscale ng learning ng mga bata when it comes to reading and readings most specifically. Inalat ng school tong kubo na to para maging reading corner para sa mga bata na they can come here anytime and kung gusto pa nilang mag-aral at magbasa, dito sila pwedeng pumunta. Try natin, Danica, basa tayo ng isang libro, no? Sige. So, anong letter to? Ito, letter K. Letter K. K, tsaka so pag binasa mo siya, ako. Po. Po. Si. Yun. Bo. Nakukuha at certain points, pero parang ang bilis nawawala. Hindi niya natutuloy-tuloy. Pero meron familiarity with it. It's just that I think kita lang yung struggle. Isa pa sa dahilan ng congestion sa Bathala Elementary School. 3 sa mga silid-aralan nito ang kasalukuyang ginagamit ng high school students ng Tanay Southeast National High School. Binisita natin yung isa sa mga classroom dito sa Bathala Elementary School. So ngayon nandito tayo sa klase ng mga grade 7 students. So yun nga, dahil sa kakulangan sa mga silid-aralan, ginawa na lang, pinag-merge na lang yung dalawang sections. They're composed of 69 students all in all. So ang ginagawa ng teacher nila ngayon, for efficiency as well, pinagsasabay na lang nila yung dalawang section sa isang subject. Look at our classroom.
we are congested. Actually, 2 sections po ang nagkaklase dito. So, ang hirap on the part of the teacher. The maximum population of every classroom now is 45. Ngayon po, nasa 70 plus ang nasa loob. Kung mapapansin nyo po, wala silang mga tamang upuan na may armchair. Ginagawa na lang po namin, sir, ng paraan. 7 sections we have now, but then 2 classrooms lang ang aming ginagamit. Kami ang nakakaramdam ng hirap ng ating mga kabataang mag-aaral. Naiiyak talaga ako, nagiging emotional talaga ako. Naiintindihan naman po, pero mahirap din po kasi dahil isa lang po yung teacher, tas 2 section po ka nagsama. Mahirap na po lalo pag maingay na po yung room. Pagsapit ng tanghali, oras na para magpalitan ng mga mag-aaral. Uwian na ang first shift. Papasok naman ang mga estudyante sa afternoon shift. These are grade 4 students and nasa second shift na to ng schedule kasi since shifting yung scheduling ng mga bata dito para ma-accommodate yung number of enrollees and students for the year. And isa to sa pinakamarami because they are 47 students in 1 classroom, which is wala sa mandate and standards ni DepEd, which is 1 out of 35, meaning 1 classroom is to 35 students. So, yan, pero as you can see, very maliwalas naman yung learning setup. And also, as you can see, medyo maliit yung mga upuan to think grade 4 students na sila kasi apparently sa umaga, ginagamit nung sa first shift, ginagamit to ng mga grade 1 students. So dito rin sila nagka-classroom para mag-aral. Kinabukasan, bumalik kami sa Bathala Elementary School. Muli kaming sumilip sa classroom ni Danica. Ang kanilang klase, nag-e-ensayo noon sa pagbabasa. Masaya po ako, pumapasok sa school. Tapos nagbibilang po ako. Nagbabasa po ako. Kahit mahina at matipid magsalita, mapapansin ang pagsisikap ni Danica na makasabay sa iba. Nalaman namin kay Danica ang kanyang pangarap na balang araw. Siya naman daw ang makatulong sa iba. Pangarap ko po na doktor. Tutulungan ko po ang mga tao. Pagkatapos ng klase, sa kubo naman siya tinutukan ni Teacher Angelica sa pagbabasa. Bola. Pagdating sa kanilang bahay, tuloy pa rin sa pag-aaral si Danica. Kahit hirap, hindi siya tumitigil sa pagbabasa. Matapos ang ilang linggo, makakabasa na kaya si Danica? Alas 10 ng umaga. Matyagang nakapila ang nasa mahigit 300 estudyante sa Ciudad Nuevo Elementary School sa Naik, Cavite. Kabilang sa kanila ang grade 6 student na si Lebron. Hindi naman po napapagod, pero medyo mainit naman po. Pero okay. Sa halip na sa konkreto at permanenteng silid-aralan sila papasok. Dito sila sa mga makeshift classroom nagsisiksikan. Gawa ang mga ito sa plywood at bakal.
isa ang Ciudad Nuevo sa mga pinaka-congested na eskwelahan sa buong bansa. Ayon pa rin sa pag-aaral ng Congressional Commission on Education o EDCO, mula mahigit 2,400 na bilang ng estudyante noong 2025, umakyat sa 2,500 ang bilang ng enrollees ngayong taon. Dapat nasa 65 hanggang 70 classroom ang kailangan para mapagkasya silang lahat. Pero sa kasalukuyan, 6 lang ang standard classroom. Kaya ang naging solusyon, gumawa ng modular o temporary classrooms. Ito yung isa sa 16 na modular or temporary classrooms na nandito sa Ciudad Nuevo Elementary School. So kung makikita nyo po, hindi pa siya ganun kapulido, pero ang sabi kasi sa atin, nagtulong-tulong daw yung mga guro, yung mga magulang, and of course yung LGU para mapatayo ng maayos ng mga temporary classrooms. Pero yun nga, yung flooring, medyo hindi pa siya ganun kapulido, hindi pa siya ganun katapos kasi medyo hindi siya sementado. So basically, kapag umulan, may chance na magputik. Tapos medyo bukas din yung space dito sa may likod. Tapos yung kisame, yan, kung makita nyo, hindi siya tapos, medyo mainit. Then at the same time, since 16 na dikit-dikit siyang temporary classrooms, rinig mo yung ingay from the other side. At doon sa mga katabi na, syempre, may ibang lessons doon, may ibang mga estudyante doon. Nagiging very challenging yung learning condition dito sa Ciudad Nuevo. Sa klase ni Lebron, umaabot sila sa 43 mag-aaral. Kapag nagtuturo si teacher dito sa kabila, meron namang ibang teacher doon sa kabila, hindi ka ba naiingayan? Paano ka nakakapag-concentrate? Di na po ako nakikinig sa kabilang room kung ano po yung discussion nila. Sa teacher lang talaga po ako nakikinig para po makakonsentrate, ganun po para makapag-aral. Sana po magkaroon po kami ng sarili naming lupa para po makapagpatayo po kami ng mga bagong building para din po matututo din po yung mga bata na mas maayos. Dito sa Ciudad Nuevo Elementary School, meron silang humigit kumulang 2,600 na mga estudyante. At para mapagkasya yun, kailangan nilang mag-shifting. So merong 3 shift. Yung unang shift ay magsa-start siya ng 6 to 10 a.m. And then yung susunod, naka-standby na dun sa labas yung 10 to 2 p.m. nila. And at the same time, meron pang pangatlong shift na magsa-start naman from 2 to 6 p.m. So as you can see, ito na yung second batch. Sila yung 10 to 2 p.m. At based on head count, mga nasa 600 plus sila mahigit. And then sila yung mag-occupy ngayon sa 16 na makeshift classrooms. Para ba sa'yo, Lebron, enough na ba yung 4 hours na pag-aaral para may matutunan ka sa eskwelahan? Opo, enough na po. Dahil po yung mga teacher po dito sa Ciudad Nuevo, mababait, masisipag, at matatapang. Kaya po nila sa 4 na oras ipa-lesson sa amin yung mga subject, ipa-discussion, gawin kami ng activity. Pinapadala din po kami ng mga gawain na gagawin namin sa tahanan upang tuloy-tuloy po kami matuto. Ayon sa school principal na si Ma'am Carlene, may mga ginagawa silang hakbang para matulungan ang kanilang mga estudyante. Ito, kagaya nito, medyo exposed siya, di ba? Wala siyang kisame. So medyo mainit, so medyo mahirap siya for our students. Also, parang nagiging challenge din siya. Opo, yung ingay kasi nagkakarinig. Yung ingay, and then at the same time, yung init. Base po sa observation namin, tsaka siyempre, no, nag-i-interview rin naman po kami ng bata, nararanasan ko na po kung gaano kainit. So, dahil nagkakarinigan po sila, siguro po mas maganda kung double walling, may insulation. Okay. Para lang mas ayos, para mas komportable lang sila. Yung pagdagsa po ng mga tao dito, especially yung mga estudyante, that's why medyo nag-balloon siya to that. Ano pong reason nun? So, sa nakikita ko po, yung pong pagsulpot ng iba't ibang subdivision po dito sa bayan ng Naik. Kasi ngayon po, patuloy pa rin ang pagtaas ng ating enrollment. Yes. Hanggang ngayon po, may mga nagda-transferred in pa. Alright. So, tinatanggap up namin. Ayon sa EDCOM, nangangailangan pa ang paaralan ng higit 60 karagdagang standard classrooms. May lote na rin kung saan planong itayo ang panibagong school building. Pero wala pa raw sapat na pondo para dito.
Gayunpaman, kahit papano, kahit mga makeshift and modular classrooms lang yung meron tayo dito sa Ciudad Nueva Elementary School. The teachers and the staff and syempre yung principal natin still exerts effort para kahit papano ma-elevate yung learning conditions dito sa eskwelahan. So kung makikita nyo, meron tayong projector dyan. Yung 16 na modular classrooms, merong individual flat screen television for additional visuals para sa pag-aaral ng mga bata natin dito. Sa kabila ng kakulangan, ang mga guro at estudyante patuloy na nagsisikap. Katunayan sa EDCOM, 15.3% lang ang low emerging readers para sa grades 1 to 3. Sa susunod na taon, magtatapos na sa elementarya si Lebron. Kaya ganun na lang ang panghihinayang niya na hindi man lang niya naranasan makapagklase sa permanenteng silid-aralan. Sana po ipapagtuloy nila yung mga pagsisikap nila dito sa school na to dahil po yung mga bata po dito sa eskwelahan na to natututo po dahil po sa inyo. Lalo na po yung mga teachers na nandito na nagtuturo para sa amin. We lack 165,000 classrooms all over the Philippines. Bakit tayo umabot doon, sir? Bakit hindi siya ma-resolve? So, 165,000 classrooms backlog. Pero kailangan nating intindihin, ito na yung backlog natin. Pero taon-taon, may mga nako-condemn. Ibig sabihin, pag 50 years old na yan, dapat, papalitan na. Kasi masyado nang matanda, yung foundations niyan medyo mahuna na. Ilan ba dapat yung kinonstruct, ilan ang nagawa? Less than 100 yung nagagawa every year. Pero ang gap natin, 165,000 classrooms. So, paano tayo makakahabol, di ba? Masasabi ko na aggressive ang Department of Education na makapagpatayo ng mga classrooms upang mapunan ang kakulangan, mabawasan ang ating shifting, mabawasan ang ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat classroom. Kabilang sa mga pinakamalubhang na apektuhan ng nangyaring palindol noong June 8, ang bayan ng Glan, Sarangani. Ang Dlama Elementary School, mahigit 1 buwan ding natigil ang klase. Sa unang pagkakataon matapos ang lindol, babalik sa paaralan sina Teacher Ricky Katub at kanyang co-teachers. Pero nagulat kami sa aming nakita. Ang mga estudyante, isa-isang inilabas ang mga bangko para ilagay sa labas sa gitna ng paaralan. May mga nagbuhat din ng improvised na pisara. According sa division engineers, niya talaga allowed ang hindi na safe. So restricted lahat. So wala po kaming classroom na available. So ito ang nangyari po. May 4 na classrooms sa Dlama Elementary School. Pero hindi na ito ligtas gamitin. Ang mga pader, nagkabitak-bitak. Nasira rin ang mga kisame. Pati ang ilang kagamitan sa pagtuturo, nasira rin. Kaya ang 6 na pong estudyante, napilitang magklase sa labas ng paaralan. Ni Renato Gamos. Talagang nangihina ako nung nalaman ko na talagang apektado yung school namin. Kaya babad muna sila sa ilalim ng tirik na araw. Grade 1. Grade 1 na si Noah. Grade 2. Grade 2. Bago mangyari ang lindol, 8.7% ng mga mag-aaral sa Dlama Elementary School ang low emerging readers. Kaya nangangamba silang tumaas ito dahil sa kanilang sitwasyon. Sa kabuuan, umabot sa 1,378 na eskwelahan ang naapektuhan ng pagyanig. Yung mga iba na kinakailangan ng i-condemn o hindi na talaga pwedeng gamitin, ay kasama na yan sa mga bilang ating 165,443 classrooms target na kailangan i-construct. Inuuna din sila ng Department of Education, ginagawa ng paraan.
Sa unang tingin, isang normal na pabahay ito sa Nai, Cavite, na may nakatira sa bawat unit. Pero pagpasok sa isang hilera ng pabahay, mga silid-aralan pala to. So, apparently medyo mas maaliwalas dito, pero ganun pa rin, medyo mainit. And hindi mo makakalain na merong eskwelahan dito sa isang housing project dito rin sa Nai, Cavite. So, andito tayo ngayon sa Kalubkob Elementary School. Nag-convert sila ng mga row houses into classrooms to accommodate the number of students. So from 1,800 na mag-aaral last year, ngayon daw umabot ng at least 2,191 enrollees ang mga estudyante dito sa Kalubkob Elementary School. Kaya ang paaralan, ramdam na ramdam ang kakulangan sa silid-aralan. Sinubukan kong mag-sit-in sa klase ng grade 2. Balikan natin ang aralin tungkol sa mga salitang naglalarawan. Pagpasok ko sa kwarto, makikita na halos nasa 20 square meters lang to. Ginawa ang unit na to para sa isang pamilya na may 5 miyembro. At sa kasalukuyan, mahigit 30 mag-aaral ang gumagamit nito. So, nandito tayo ngayon sa isa sa mga classroom dito sa Kalubkob Elementary School. So, itong napasukan natin is mga grade 2 students sila. Medyo may mga hindi pa rin tapos na parts and areas yung classroom kagaya nung sa bubong. Medyo walang kisame. Actually, wala talaga siyang kisame at the moment. So, ramdam mo rin na medyo mainit. And then, na-meet naman nila yung standard ratio na 1:35, but still, kung makikita natin, medyo may mga mangilan-ilang estudyante na walang proper tables and chairs para makapag-aral sila ng mabuti. Ayon sa principal ng eskwelahan na si Sir Romel, may 12 housing units ang ginawang classroom para sa mga kinder, grade 1, 2, at 3 students. Kung kayo tatanungin, sir, based sa nakikita niyong condition ng classroom and kung paano nag-aaral yung mga estudyante natin sa araw-araw, enough ba siya, sir? Or pwede pang i-level up? Siyempre po, hinahangad namin na ma-level up, no, na mag-improve pa to sa darating na mga araw. Pero siyempre, hindi natin pwedeng questionin yung wisdom ng mga nasa taas. Kailangan maging resilient pa rin tayo . Kung tutusin, may itinayong school building para masolusyonan ang congestion sa Kalubkob Elementary School. Yung isang building ay 100% tapos na. Okay. And then yung ikalawang building na 3-story ay siguro nasa mga 66% completed na. Ilang years na ba siya in construction, sir? Magti 3 years na. 3 years. Kahit hindi to tapos, napilitan silang gamitin ang 2 silid sa unang palapag ng gusali. Sa dokumentong nakuha namin mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH Transparency Portal, dapat ay natapos ang school building noong 2025. Ang halaga ng proyekto, halos 20 million pesos. Pero hanggang ngayon, 80% completed pa lang ang gusali. And then kung makikita nyo dito, sa taas, meron pa tayong mga abang dahil naka-hold yung construction. So, hindi pa tayo sure kung kailan magsa-start, pero as per Principal Romel, approved na daw ng LGU yung budget for the further construction of the building. So yun, so kaya hindi pa pala siya talaga pwede dahil yung hagdan din, wala pa siyang railing. So delikado para sa mga batang mag-aaral dito kaya hindi pa siya pwedeng gamitin. Yan, so ito kita natin, ito yung papuntang second floor, ito yung papuntang third floor. As you can see, malayo yung finish ng hagdan. So ngayon, dito tayo ngayon sa second floor. Yung mga classrooms ngayon dito sa second floor, ginawa munang tambakan ng lamesa at saka mga upuan. So malaking bagay talaga kapag napabilis yung turnover nito kasi at least magkakaroon ng additional classrooms
and hindi na natin mapoprolong yung pagtitiis ng mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan. Ngayong taon, nakatanggap ang DepEd ng pinakamalaking budget sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Umabot ito sa 1 trillion pesos. Pinakamalaki sa kasaysayan ng DepEd. Ang malaking tanong, sa kabila nito, bakit marami pa rin ang kakulangan? Your seat. Nasa 165,000 pa rin ang classroom shortage. Out of 329,000 school buildings sa bansa, 122,000 dito ang kailangan ng i-condemn o gibain. Nangangailangan din ng higit 30,000 na teacher para maabot ang student enrollment ratio. Nakakapanlumo lalo na't tinatayang nasa 700 billion pesos ang nawawala kada taon sa bansa dahil sa korupsyon. Pondong sapat na sana para sweldohan ang 2 milyong teachers at school personnel. Sa datos ng Anti-Money Laundering Council, tinatayang aabot sa 24.7 billion pesos ang halaga ng asset na na-recover nila mula sa mga taong di umano'y sangkot sa flood control scandal. Ang perang to, sapat na para magtayo ng 280,000 na classroom o di kaya ay makapagbigay ng 1 milyong laptop sa mga estudyante. Mahalaga na dapat tayo tutukan yung reforma tuloy-tuloy. Yung crisis will take 10 years to solve. Kailangan yung clamor for education, marinig talaga ng lahat na ayusin natin to because our children, magagaling yung mga batang Pilipino, matatalino yan. Hindi lang nabibigyan ng tamang libro, ng tamang space sa pag-aaral, hindi natutulungan. The Department of Education is very determined and has been very determined over the past 2 years to address the learning crisis. First of all, we paid attention to data. Matagal naman na mayroon tayong mga assessments. And all assessments lead to results. Talagang hindi natin tinatantanan ang results until magkaroon tayo ng reversal ng mga results na ito. Pero may sumisilip na pag-asa. Ang batang nakilala namin sa Tanay Rizal na si Danica. Tapos ang ilang linggong pagtuturo at pagtutok sa kanya ng kanyang guro. Ngayon, unti-unti nang nakakabasa. Maglalaro ng bola. Ba kayo na makagamit ng... Sa Nai Cavite, isang NGO ang tumulong para madagdagan ng libro ang book nook sa kanilang paaralan. Habang sa Sarangani, ang 2 estudyante na aming nakilala, unti-unting natututo at ngayon parehong running for honors. Bata pa lang ako, nakita ko na ang iba't ibang problema sa mga paaralan. Kaya naman ang paglalakbay na to ay para bang pagbabalik sa pahina ng nakaraan. Nandito pa rin tayo at lumalalim pa ang krisis sa edukasyon sa paglipas ng mga taon. Hindi dapat nakasalali sa tiyaga ng isang bata ang kalidad ng edukasyong matatanggap niya. Hindi rin dapat ang mga guro ang laging sumasalo sa mga pagkukulang ng sistema. At lalong hindi pwedeng maging normal ang pwede na. Ano ang susulat natin sa susunod na pahina ng ating kasaysayan? Wind and water. May isang mayaman na ama. Isa bang kwentong paulit-ulit na lang ang kakulangan? O isang kwentong pinili nating baguhin dahil ang kinabukasan ng Pilipinas
ay magsisimula sa mga desisyong gagawin natin ngayon. Laban para sa edukasyon! Ako po si Alden Richards. Magandang gabi.